Magandang araw po Sir JD at sa lahat ng inyong tagapakinig dito sa inyong channel. Ako po si Mary at sumusulat ako sa inyo ngayon dahil sa isang karanasan na hanggang ngayon ay bumabalik sa aking alaala. Madalas akong nakikinig ng inyong mga kwento at nahuhumaling ako sa mga kwento ninyo, lalo na kapag tungkol sa mga aswang. Ngayon ako naman po ang magbabahagi ng sarili kong karanasan. Ang kwento pong ito ay nagsimula sa isang simpleng bakasyon na nauwi sa isang pangyayari na sumubok hindi lang sa aking tapang, kundi pati na rin sa aking pananampalataya. Kung handa na po kayo Sir JD at sa lahat, uumpisahan ko na po ang aking kwento. Tubong Iloilo po ako Sir JD. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya doon. Ngunit ilang taon na rin po ang nakalipas mula nang huli akong nakauwi sa amin. 6 na taon na po ang lumipas nun mula nang magpakasal kami ng aking asawa na si Michael na taga Maynila. Nagkaroon po kasi kami ng hindi pagkakaunawaan ng aking mga magulang noon. Bata pa raw po ako at minadali ko raw ang pag-aasawa. Masakit man po pero sa loob ng 6 na taon na iyon, hindi ko na po sila nabisita. May sarili na kaming tirahe ng aking asawa dito sa Maynila noon at doon na rin ako bumuo ng aming pamilya. Malayo sa aking pinagmulan. Nang mawalay ako sa pamilya ko Sir JD, doon ko lang na-realize na hindi buo ang pagkatao mo kung hindi mo kasama ang tunay mong pamilya. Isang araw po, habang naglilinis po ako ng bahay nun, bigla ko pong naalala ang aking nanay. 2 araw na lang po pala noon ay kaarawan na niya. Parang may tumulak po sa akin na tawagan siya noong araw na yon. Nag-aalinlangan pa po ako noong una, pero nilakasan ko ang loob ko. Nagkwentuhan kami noon tungkol sa buhay-buhay, Sir JD. Sa huli ay inimbitahan niya akong umuwi ng probinsya namin para dumalo sa kaarawan niya. Kung pwede ka anak, sana makadalaw ka. Miss na miss ka na namin dito, sabi ng aking ina. At doon po ako napaiyak. Agad akong pumayag nun. Sa wakas, makakauwi na ako sa amin. Ang saya po sa pakiramdam na muling maramdaman ang init ng pagmamahal ng isang ina pagkatapos ng mahabang panahon. Isang araw bago ako umalis patungong Iloilo nun, kinausap ko po si Michael, ang asawa ko. Gusto niya sana akong samahan nun, pero sadyang hindi po pwede dahil sa trabaho niya. Alam kong nag-aalala siya nun, pero naiintindihan niya ang aking kagustuhan na makapiling ang aking pamilya. Pinayagan niya ako ng buong puso at nagpapasalamat ako sa kanyang pangunawa nun. Nagbilin din siya na magdala ako ng pasalubong para sa kanyang biyanan. Sumakay po ako ng bus papuntang Iloilo nun. Mahaba-haba ang magiging biyahe ko nun at kinailangan ko pang sumakay pa ng isang bus para makarating sa amin. Habang nasa biyahe po ako nun, nakatulog pala ako. Nang bigla na lang akong nagising Sir JD sa malakas na ugong nang huminto ang bus. Madaling araw na po nun at pagdilat ko, napansin ko na 2 na lang pala kaming pasahero nun. Ako at ang isang ginang na nasa 50 pataas na ang edad. Kasama rin ang konduktor at ang bus driver. Bumaba kami nung ginang at doon namin nalaman mula sa driver at konduktor na nasiraan daw ang bus. Malaki raw ang problema at matatagalan ng pag-aayos. Baka abutin na raw kami ng umaga. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pumayag na lang po ako na maghintay. Pero nagsalita noon ang ginang. Nakasama ko. Hindi na po ako maghihintay. Malapit na lang naman po ang bahay ko mula dito kung saan tayo nasiraan. Lalakarin ko na lang po. Nagulat po ako sa sinabi niya nun. Sa gitna ng dilim at liblib na lugar, maglalakad lang siyang mag-isa.
Naglakas loob po ako noon, Sir JD, na lapitan ng ginang. Sa isip ko, mas mabuti nang sumama sa kanya kaysa maghintay doon na wala akong kasiguraduhan kung kailan darating ang tulong. Kailangan ko rin makahanap ng matutuluyan at kailangan ko ding uminom noon ng iniinom ko pong gamot. Manang, kung okay lang po, pwede po ba akong sumama sa inyo? Makikituloy muna po sana ako sa bahay ninyo habang hinihintay ko pong maayos ang bus. Sabi ko, napuno ng pag-asa. Tiningnan ako ng ginang noon at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Oo naman iya. Halika, walang problema. May extra pa naman akong kwarto doon. Natuwa po ako noon at dali-dali kong kinuha ang bagahe ko. Habang binubuhat ko ang mga gamit ko, bigla akong nilapitan ng konduktor at binulungan. Ate, mag-ingat po kayo dito Huwag kayong sasama kung kani-kanino. Marami yang nawawala dito sa lugar namin. Kinabahan po ako saglit nun, Sir JD, pero hindi ko na masyadong pinansin ang sinabi ng konduktor. Masyado na akong pagod nun at desperado sa sitwasyon. Tsaka mukha namang mabait ang ginang na kasama ko. Naglakad na po kami ng ginang. Mabilis siyang maglakad para sa edad niya at hirap akong makasunod dahil sa mga dala kong bagahe. Ilang sandali lang, nakita ko na lumingon siya sa akin at ngumiti muli. Ako nga pala si Josie Iha. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong niya. Sinabi ko naman ang pangalan ko nun. Mary po. Salamat nga po pala ulit sa pagtanggap sa akin. Nagpatuloy ulit kami sa paglalakad hanggang sa pumasok kami sa isang gubat. Madilim at tahimik ang paligid nun. Kinabahan ulit ako, pero pinilit kong maging matapang. Bago pa kami tuluyang makapasok sa gubat, huminto si Aling Josie. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang lumang kwintas na gawa sa kahoy. Iha, suotin mo ito. Sabi niya habang inaabot iyon sa akin. Baka sakaling makatulong ito laban sa mga masasamang loob sa lugar na ito. Nagtaka po ako, pero sinunod ko ang utos niya. Isinuot ko ang kwintas nun. Ramdam ko ang kakaibang bigat nito na parang hindi lang ito basta isang palamuti. Hindi ko lubos mawari noon ang ibig sabihin ni Aling Josie at ang tunay na dahilan kung bakit niya pinasuot sa akin ang kwintas na iyon. Ilang minuto pa kaming naglakad at sa gitna ng kadiliman ng gubat, nakita ko ang bahay ni Aling Josie. Agad kong napansin ang kakaiba dito. Una, nasa malawak na lupa ang bahay niya at malayo sa anumang ibang bahay o kabahayan. Parang nag-iisa lang din siya sa gitna ng gubat. Pangalawa, may isang malawak na nakapalibot na bakod o boundary sa paligid ng bakuran niya na parang iginuhit sa lupa yon at nasa gitna nito ang bahay niya. Hindi ito ordinaryong bakod lang sa isip ko. Aling Josie, bakit po parang nag-iisa kayo dito? Tanong ko, hindi mapigilan ng kuryosidad. Ngumiti lang po si Aling Josie. May paniniwala lang ako na sinusunod dito, Iya. Matagal na ako dito at malaki nang naitulong sa akin ang bahay na ito. Tugon niya habang binubuksan ang lumang gate. Pumasok kami sa bakuran. Napakatahimik ng lugar na iyon, maliban sa mga tunog ng kuliklik. Ang bahay niya na yon ay medyo luma na at gawa ang halos sa kahoy. Ngunit maayos ito at malinis sa loob. May kakaibang naramdaman ako noon, Sir JT, pagpasok namin na hindi ko maipaliwanag. Pagpasok namin sa loob ng bahay noon, 5:00 na ng umaga. Hindi na ako tinablan ng antok noon. Sabi na lang ako kay Aling Josie na dahil mag-7 naman na ng umaga ay aalis na ako at mag-aabang na ng bus sa daanan. Sige lang, Iya, magpahinga ka na lang muna, sabi niya. Habang nakaupo po ako nun, nilibot ng aking paningin ang loob ng bahay niya.
Doon ko napansin ang mga kakaibang bagay. May mga nakasabit na mahahabang tali ng bawang sa bubong niya, lalo na sa mga sulok ng kisame at sa ibabaw din ng mga pinto. May nakabudbud din na asin sa mga bintana at sa ibaba ng pinto nun. Marami ito nun. Napaisip ako na hindi lang basta palamuti ito ng bahay. Tila pangontra yon sa mga aswang, Sir GD. Aling Josie, bakit po ang dami niyong nakasabit na bawang dito? Tanong ko na may halong pagtataka. Ayan ba? Nakaugalian ko na yan, iya. Pampaswerte at pampataboy ng masasamang espiritu yan. Sagot niya habang nagtitimpla ng kape nun. Uminom kami ng kape at nagkwentuhan ng kung ano-ano. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa liblib na buhay niya doon at kung paano niya napapanatili ang kanyang buhay sa pagtatanim ng gulay at pag-aalaga ng manok. Normal na usapan, ngunit ang mga nakita ko sa bahay niya ay hindi mawala sa isip ko. Dumating na ang 7:00 nun. Dali-dali ako nagpaalam kay Aling Josie nun. Maraming salamat po ulit, Aling Josie . Napakalaking tulong ninyo po sa akin. Sabi ko habang kinukuha isa-isa ang mga gamit ko. Hinatid ako ni Aling Josie palabas ng gubat sa kalsada kung saan kami nasiraan. Mag-iingat ka, iha. Sana makauwi ka ng ligtas sa pamilya mo. Sabi niya at ngumuti ulit. Saka siya umalis at naglakad pabalik sa gubat. Naiwan akong mag-isa sa tabing kalsada. Ilang sandali lang, sumunod ang 1, 2 hanggang 3 oras. Wala akong nakitang dumaan na sasakyan, kahit isang motorsiklo man lang. Nagsimula na akong mag-alala nun. Ang init ng panahon ay napalitan ng mahinang ambon hanggang sa lumakas na ang ulan. Basang-basa na po ako ng ulan noon, Sir GD, at walang masilungan. Napagdesisyonan kong bumalik kay Aling Josie. Wala akong ibang pagpipilian . Mas mabuti nang doon ako maghintay kaysa magkasakit sa gitna ng ulan sa liblib na lugar na ito. Naglakad ulit ako pabalik sa gubat sa direksyon ng bahay ni Aling Josie na may halo ng pangamba. Basang-basa at giniginaw ako nang makabalik sa bahay niya. Nagulat siya nang makita ako nun. Iha, anong nangyari sa'yo? Tanong niya na nag-aalala. Wala po kasing dumadaang sasakyan, Aling Josie, at umuulan na po ng malakas. Sagot ko, nanginginig na sa ginaw. Agad niya akong pinapasok nun. Binigyan niya ako ng damit at pinainom ng mainit na kape. Dito ko na muna ulit, tiya, hanggat hindi pa humihina ang ulan. Sabi niya. Aling Josie, ganito po ba talaga kadalang ang mga sasakyan dito? Tanong ko. Oo, iya. Sadyang liblib na ang lugar na ito. Madalang lang talaga ang mga sasakyan dito. Kadalasan may dumadaang bus lang dito kung may pasahero silang susunduin o ibababa mula sa mga kalapit baryo. Kapag walang sakay o babaan, hindi sila dumadaan dito. Paliwanag niya. Doon ko po naunawaan ang sitwasyon. Kinagabihan, hindi pa rin po tumigil ang ulan. Malakas pa rin ang patak nito sa bubong ng bahay ni Aling Josie. Pinatulog na niya ako sa isang maliit na kwarto sa dulo ng bahay niya. Dito ka na muna matulog, iha. Pinaghanda na kita ng iyong matutulugan. Sabi niya habang pinatong ang isang kumot sa akin. Kahit na alam kong nasa liblib na lugar ako, nakaramdam ako ng katiwasayan sa presensya ni Aling Josie. Sa gitna ng aking pagtulog, bigla po akong nagising sa isang malakas na alulong ng aso noong gabing iyon. Nagtaka ako, Sir JD, dahil wala namang alagang aso si Aling Josie. Napaisip ako nun kung nasaan ang asong iyon, ngunit hindi lang iisa ang umalulong nun. Kasabay nun, marami pang sumunod na alulong ng aso na parang nasa labas lamang ng bahay ang mga ito. Hindi ito ordinaryong alulong lang, kundi parang nagtatawag ito sa amin. Nanginig ako sa takot nun kaya
sinilip ko ito sa siwang ng bintana. At doon, Sir JD, laking gulat ko nang makita ko ang pinaka nakakakilabot na nakita ko sa buhay ko. 5 aswang ang nasa labas ng bakuran ni Aling Josie noon. Itim na itim ang mga balat nila at ang 3 doon ay may mga pakpak na parang mga malalaking paniki. Ang mga mata nila noon ay umiilaw din sa dilim. Nakabantay lang sila noon sa labas ng bahay na parang hindi sila makapasok sa bakuran ni Aling Josie. Parang may pumipigil po sa kanila. Ang mga alulong ng aso noon na naririnig ko ay sila pala ang gumagawa. Sisigaw na sana ako noon sa takot, Sir JD, nang bigla na lang may tumakip sa bibig ko. Pagharap ko, si Aling Josie iyon. Seryoso ang mukha niya noon pero kalmado. "Huwag kang sisigaw, Iha," bulong niya habang mahigpit ang hawak sa aking bibig. "Hindi nila tayo malalapitan dito. Ligtas tayo dito." Inalis niya ang kamay niya at niyakap niya ako noon. Pinakalma niya ako. Pagkatapos umalis na siya at pinatulog na ako. Sinubukan kong matulog noong gabing yon, pero paano pa ako makakatulog sa mga nakita ko? Kalahating oras ang lumipas at hindi ko na kinaya. Sumilip ulit ako sa labas. Nandoon pa rin ang mga aswang, Sir JD. Pero hindi na sila 5, kundi lampas 10 na sila doon. Nakabantay lang talaga sila sa labas. Paikot-ikot yung iba. At tila naghihintay lamang ang mga ito na lumabas kami. Kinabukasan hindi pa rin tumigil ang ulan. Kaya sinabi ni Aling Josie na doon na muna ako manatili hanggat hindi pa tumitila ang ulan at wala pa akong masakyan. Sa almusal, hindi ko napigilan ang aking sarili na tanungin siya. "Aling Josie, bakit po tayo tinutugis ng mga aswang kagabi?" Tanong ko. Napabuntong hininga si Aling Josie. Humigop siya ng kape at saka nagkwento. "Matagal na itong sumpa sa aming pamilya, Iya. Dati, ang ama ko ay isang kilalang albularyo sa aming probinsya. Malakas siya at magaling sa panggagamot. Isang araw, napatay niya ang isang buong tribo ng mga aswang na nanggugulo sa aming lugar. Dahil sa galit ng mga naiwang aswang, simula noon, tinugis na nila ang aming pamilya. Ako na lang ang natitira sa amin, Iya. Ang mga kapatid ko, ang nanay ko, hindi na sila nakaligtas. Isa-isa silang kinuha ng mga aswang noong mga panahong wala pa kaming pangontra o proteksyon. Bago pumanaw ang ama ko sa sakit, tinuruan niya ako ng lahat ng dapat kong gawin para makaiwas sa mga aswang. Ang sabi niya, hanggang sa huling hininga ko daw, ay susundan ako ng mga aswang. Kaya walang lumipas na isang araw na walang aswang sa labas ng bahay ko. Lagi silang nakabantay sa akin. Hinihintay nila na dumating ang araw na wala akong pangontra at doon nila ako kukunin at papatayin. Sa loob ng napakaraming taon, napipigilan ko silang makapasok dito. Sa tulong ng mga anting-anting at mga pangontra na itinuro ng aking ama. Ligtas tayo sa umaga, Iya. Pero sa gabi, kailangan nasa loob lang tayo ng bahay at hindi tayo dapat lalabas. Ang kwintas na suot mo, isa rin yan sa mga pananggalang. Hindi nila kayang lapitan ng sino mang may suot niyan. Nanlamig ang buong katawan ko sa mga narinig ko nun. Hindi ko lubos akalain na napadpad ako sa gitna ng isang hidwaan ng tao at ng mga aswang. Ang nasa isip ko nun, Sir JD, ay puno ng takot. Naiwan akong tulala at takot na takot sa kwento ni Aling Josie nun. Sa mga sumunod na araw, habang hinihintay kong humina ang ulan at makahanap ako ng masasakyan, tinulungan ko si Aling Josie sa mga gawaing bahay. Naghuhugas ako ng plato, nagluluto at naglalaba. Nagtutulungan kami sa mga gawaing bahay. Nagkaroon kami ng koneksyon sa isa't isa. Isang koneksyon na nabuo sa gitna ng panganib.
Kinagabihan nakita ko ulit yung mga aswang sa labas, Sir JD. Mas marami sila kaysa sa dati. Marahil ay nandoon ako. Noong gabing iyon dumating ang pinuno ng mga aswang. Mas malaki siya at mas nakakatakot. At ang mga mata niya ay nagpapahiwatig na galit ito. Alam kong may kakaiba sa kanya at pakiramdam ko ay mas malakas ang kanyang kapangyarihan. Pinuntahan ako ni Aling Josie sa kwarto nun. Ang sabi niya wag daw akong lalabas kahit anong mangyari kasi kasama ng mga aswang yung pinuno nila. Noong gabing yun ay sinamahan niya ako sa kwarto para mabawasan ang takot ko. Kinabukasan, medyo humina na ang ulan. Medyo ambon na lang. Habang abala akong nagtutupi ng damit para sa aking pag-alis, biglang dumating si Aling Josie. Iha, may naparahan akong bus sa labas. Naghihintay siya sa daan. Nagmadali kong kinuha ang aking mga gamit nun. Nagpaalam ako kay Aling Josie at niyakap ko siya ng mahigpit. Maraming salamat po ulit, Aling Josie ha. Hindi ko po kayo makakalimutan. Sabi ko, mag-ingat ka rin iya. Sana makauwi ka ng ligtas. Sagot niya at kumuway habang papalayo ako. Isang huling sulyap sa bahay na iyon at sa mga aswang na gumugulo sa kanya. Sumakay ako sa bus noon at hindi na lumingon pa. Hindi na muna ako umuwi sa amin sa Iloilo ng Sir JD. Diretso akong bumalik ng Maynila. Hindi ko kasi maalis sa isip ko ang sitwasyon ni Aling Josie. Hindi ko rin maatim na iwan siya sa ganoong kalagayan. Pagdating ko sa bahay namin, agad kong ikunento sa asawa ko ang lahat ng nangyari sa akin, ang tungkol sa mga aswang at ang kalagayan ni Aling Josie. Nakikinig lang sa akin ang asawa ko noon ng walang kibo. Kitang-kita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Nang matapos ako, niyakap niya ako ng mahigpit. Sabi niya, salamat daw sa Diyos at nakaligtas ako. Tapos sabi ko sa kanya, hindi ko kayang iwan si Aling Josie sa ganoong sitwasyon niya. Kailangan namin siyang tulungan. Hindi niya deserve ang ganoong buhay, sabi ko. Nag-isip si Michael. Alam niyang mabuting tao si Aling Josie at alam niyang kailangan niya ng tulong. Sige mahal, tutulungan natin siya. Hahanap tayo ng paraan para matapos na ang sumpa niya sa mga aswang. Sagot niya. Doon po nagsimula ang aming misyon. Naghanap kami ng magaling na albularyo, Sir JD. Isang linggo kaming naghanap at nagtanong-tanong at sa wakas, may natagpuan kami sa isang liblib na baryo sa Batangas. Sinundo pa namin siya at binalikan namin si Aling Josie. Bit-bit ang bagong pag-asa. Pagdating namin sa bahay ni Aling Josie, nagulat siya sa aking pagbabalik. Sinabi namin sa kanya ang aming plano at pumayag naman siya na tulungan siya ng albularyo. Kasama ako at ang asawa ko sa misyon na iyon, Sir JD. Pumunta pa kami ng bundok noong araw na iyon para kumuha ng mga gamot at sangkap na kailangan para sa ritual. Ginawa ang ritual sa loob ng bahay ni Aling Josie. Mahaba at masalimutang ritual. May mga dasal, orasyon at nagpausok din ng dahon at kahoy ang albularyo. Sa kabila ng lahat, nanatili kaming matatag, puno ng pag-asa na matatapos ang sumpa. Isang linggo ang nakalipas matapos ang ritual, binalikan namin ni Michael si Aling Josie. Pagdating namin doon, bumungad sa amin ang mga ngiti niya na pawang na ginhawaan. Mary, Michael, maraming salamat sa inyo. Simula noong natapos ang ritual, hindi na ako ginagambala ng mga aswang dito. Wala nang nagbabantay sa labas ng bahay ko. Maraming salamat sa inyo. Sabi niya, habang maluha-luha pa nun. Napaluha rin po ako sa tuwa ng Sir JD. Matapos ang napakaraming taon, sa wakas ay malaya na si Aling Josie. Ang sabi pa niya, nagbabalak na siyang umalis doon sa bahay niya at tumira sa ibang lugar kung saan may mga kapitbahay na siya. Kung saan
makakamtan na niya ang normal na pamumuhay. Mula po sa karanasang iyon, Sir JD, marami po akong natutunan. Una, ang kahalagahan ng pakikipag-ayos sa pamilya. Kung hindi ako naglakas loob na tawagan noon ng aking inay, hindi ako mapapadpad sa lugar na yon at hindi ko sana natulungan si Aling Josie. Pangalawa, hindi lahat ng nakakatakot ay masama at hindi lahat ng mukhang mabait ay talagang mabait. Ang mga babala, bagamat minsan na hindi natin pinapansin, may dahilan pala ito. At higit sa lahat, natutunan ko po na ang kabaitan ng puso ay may kapangyarihang magpabago ng buhay ng isang tao. Kahit sa gitna ng matinding takot at panganib nun, mayroon pa rin palang pag-asa, lalo na kung nagtutulungan. Maraming salamat po Sir JD sa pagbibigay ng pagkakataon na ibahagi ang kwento ko sa inyong channel at sa lahat din ng mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong oras. Lubos na gumagalang, Mary.